wait lang, huwag ka muna mag-scroll. So magbibigay muna tayo ng word of the day. At syempre, bago natin simulan yung ating word of the day, congratulations po muna sa lahat po ng ating mga registered criminologists na nag-taking na po kahapon, no? Officially na po kayo na welcome po sa Club of Criminologists. At syempre sa lahat po ng ating mga followers, no, na patuloy na sumusuporta sa atin, balang araw kayo din naman, kayo yung susunod. At syempre, ang pag-usapan natin itong tinatawag nating strain theory, tsaka yung tinatawag nating anomy theory, no? Pag sinabi nating strain theory at anomy theory, it is under the theories of crime causation na pinag-aralan natin dito sa ating subject or area ng criminology for board exam purposes natin. Pag sinabi nating strain theory, ang sabi dito ni Robert King Merton, ito ay founded by Robert King Merton, ang sabi niya, ang isang tao is at the first place is law-abiding naman. Okay, ang isang tao ay mabuti or mabait naman. Pero it's because sa ating goal na hindi natin naabot, nagkaroon ng stress, nagkaroon ng frustration, kaya nakapag-commit tayo ng krimen. Sa madaling salita, frustration towards goal ang dahilan kung bakit nakapag-commit ng krimen ng isang tao according to strain theory by Robert King Merton. Kaya tatandaan lang po natin, sinasabi lang po sa strain theory na ang isang tao ay nakakapag-commit ng krimen or maaring makapag-commit ng krimen, it's because of the frustration sa buhay natin. It's because hindi natin naabot yung mga pangarap natin or yung mga goal natin sa buhay, yun yung magtutulak sa atin na mag-commit ng krimen. That is called strain theory by Robert King Merton. Okay? And syempre, sa anomy theory naman po, tandaan lang po natin, ito naman yung pagkakataon na kung saan sinabi naman po ni Emile Durkheim. Okay? Si Emile Durkheim is the founder of the anomy theory as well as he is the father of modern sociology. Okay? At sabi niya naman dito sa kanyang teorya, absence of social norms or magulo yung ating mga social standards, so maaring makapag-commit ng isang krimen ng tao dahil wala tayong sinusunod. Sabi niya, kung wala tayong mga social norms or magulo ang ating social norms, it will lead to the deviant behavior or it will lead to criminality. Na maaring ang isang tao ay makapag-commit ng krimen sapagkat wala man tayong proper na mga social norms or social standard. Alam mo, tandaan natin, pag strain theory, that is considered tinatawag nating frustration towards goal, na kung saan dahilan para makapag-commit ng krimen ng isang tao. Pag anomy theory naman po, absence of social norms, it may leads to criminality. So paano? Yan lang muna sa ngayon. At syempre, ito pa yung lingkod, your Mr. of the Day, Emmanuel de Masurcio, Mabilis Sibra Carlos, at CBRC National and RG Commerce.